What's up mga ka-legit Americans? Welcome back pa dito sa ating YouTube channel. Narito na naman nga po ako si Gandara, ang inyong ka-legit Americans na maghatid sa inyo ng mga latest na balita hinggil po sa TVJ and Itbulaga. So eto nga, ang mainit nating update ngayong hapon ay pumapatungkol po dito sa apat na host ng EB na kung saan ay mga ahas. Nako, grabe nga po yon. Kaya kailangan po tayo mag-ingat-ingat lalo na kung makakasama niyo po ang mga taong ito. Chos, pero in real life talaga kailangan pong mag-ingas kasi hindi mo alam kung sino ang totoo at very happy sa success nyo kasi minsan yung mga katabi po mismo natin ang magda-down sa atin pababa at the same time ay meron palang mga hinahangad, may mga agenda gustong gusto na pabagsakin ka tapos sila yung umangat. Anyway, bukod po dyan, pag-uusapan din po natin ang TV ratings ng TVJ na kung saan ay napakataas po nitong September 4, 2023. Kaya naman congratulations pa rin po sa TVJ dahil ngayong buong buwan ng Setyembre ay nangunguna pa rin po sila. So, very deserve. Yan po yung masasabi natin. Pero bago po natin simulan yan, nais ko po muna na magpasalamat sa inyo sa walang sawa po ninyong pagsuporta dito sa ating YouTube channel. And sa mga masusugid nating taga-subaybay dyan. Thank you so much, lalong higit din sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon. At kung kayo naman ay ngayon lang napatambay dito, maaari po ninyong pindutin ang subscribe button and notification bell kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe para kayo po ay maging updated at una sa mga inilalabas po nating balita. And eto nga, simulan po natin ang ating balitaan ngayong araw. So, narito po ang ilan sa mga clip or mga screenshot na mga kaganapan po kanina. Ayan, na masayang-masaya po ang TVJ and Legit Recads ngayong araw. Of course, ganun din po ang palaro ni Mayor Jose Manalo. Sobrang lap trip po ang episode ngayong araw. Nasabi po natin na kumpleto ang araw po natin ngayon dahil ang saya po ng sugod na bahay yung mga kapatid. Isa po sa mga pinaka-inaabangan din po natin. Samantala kahapon narito naman po ang mga child star. Ayan, makikita po ninyo, no? Sila Raiko, Mutia, Lenlen, and si Eliza Pineda. So kung kasali lang siguro tayo kahapon dito po sa babala, wag kayong ganun. Perfect po natin ang mga sagot dahil madali lang po hulaan kahit hindi natin sila kilala ng personal or hindi tayo familiar sa kanila, para ang dali lang po hulaan. Anyway, narito naman nga po ang tungkol sa apat na host na kung saan ay mga ahas nga po kung tutuusin dahil grabe kung makikita nyo, ayan mga dati lamang po silang guest pero ngayon sila na po ang bagong host ng Itbulaga ng tape. Grabe, biruin mo yon, dating contestant lamang nila. Pero ngayon, pinalitan na sila. Ano pong tawag doon? Sabi nga dito sa post ni Ian Navriones, credit po sa inyo, shout out din kung nanonood ka. Paulo Contis, Cocoya de Santos, Buway Villar, and Isko Moreno, former contestants, now became mainstay host of tapes iteration of Itbulaga. So itong si Paulo at saka si Yorme, parehas po silang dalawa sa bawal judgmental. Then si Buboy naman at si Kokoy ay sa Pinoy Henyo. And sino nga naman na makakaisip na one day sila na po pala ang magiging bagong host ng Itbulaga. Dating contestant lang, ngayon kinakalaban na po nila ang TVJ. Kahit hindi po nila sabihin kinakalaban nila ang TVJ, yun po ang kinakalabasan kasi kinakalaban po ng TVJ ang Tape Inc. para po mabawi ang titulong Itbulaga. Tapos sila ay nandiyan. Mas pinili po nila ang Tape Inc. kaysa po na respetuhin sana po ang TVJ, ang iconic trio. So po nila ang ahas po nito, mga salisigang ang tawag po sa mga yan. May ambisyon din pala na maging host ng Itbulaga.
kung sila po ay may totoong may respeto sa TVJ, ay hindi po nila tatanggapin yan bilang paggalang at respeto. Narinig naman po natin ang katwiran ng ilan pong mga artista. Okay lang naman sa kanila ang mag-host ng isang noontime show basta hindi Itbulaga ang pangalan. Kasi nakatatak na sa kanila na Itbulaga ay TVJ bilang respeto sa iconic trio. Pero sila wala po silang pakialam, trabaho lang. Ito para sa kanila. Sa TVJ hindi po ito trabaho lang. Ito po'y personal na laban po sa kanila. Biruin mo, nakatungtong ka sa Itbulaga. Naging contestant ka ng Itbulaga, binigyan ka ng pagkakataon ng TVJ na magkaroon ng exposure kahit po papaano lumitaw ulit sa telebisyon. Kasi usually, yung mga ganitong guesting, malaking bagay din po yan sa mga artista, lalo na kapag nakatenga ka, wala kang proyekto. Yung mga ganitong guesting ay malaking bagay para maalala ng mga tao and of course ng mga producer, uy, may ganito pa nga palang artista. And may chance na sila po ay magkaroon muli ng proyekto. Tapos ganito yung gagawin po nila sa TVJ. Tapos sasabihin ang respeto nila ay nandun. Walang respeto kaming nakikita sa inyo pong naging desisyon. Samantala, sunod naman po natin pag-usapan ng tungkol sa noontime ratings po ng TVJ noong September 4, 2023. So, credit po sa all channel. So, pa-follow na lang po ng kanilang Twitter account. So, narito nga po no, napakataas po ng ratings ng TVJ noong September 4. Araw po ng Lunes yan. Lunes na Lunes, buena mano mga Kaliyita Records. Unang araw, panalo po ang TVJ na mayroong 5%. So, ang Showtime naman ay mayroong 3.5 at ang Itbulaga ay mayroon pong 3.8% lamang. Grabe no, itong Itbulaga ay tinataasan pa talaga ang Showtime. Kaya lumalaki yung ulo nila no? Lumalaki yung ulo nila na kesyo may pag-asa pa sila. Pero kung makikita nyo naman, sila lamang naman po ng Showtime ang naglalaban. Ang TVJ ay malayo po ang agwat sa kanila. Kung hindi man malayo, at least alam po natin na number 1 ang TVJ at never naman po nilang matatalo ito. At eto nga nilampaso na naman po sila ng TVJ. Samantala, narito naman po ang komento ng mga netizens hinggil sa pagparusa po ng MTRCB sa Showtime. Sabi ni Miss Marjorie Singh, ayan, shout out. Magandang hapon din sa inyo. Tama lang yan, pero kawawa ang mga crew. Dapat pasahuran yan ni Kabayo at Ayon kasi sila may gawa niyan. Mga talaga ayop pala talaga. So, sa naman, may trabaho pa din naman po sila dahil nananatili na meron pa rin po silang live. Siguro sa pre-TV lang po talaga sila suspended. Pero sa social media kagaya ng Facebook, YouTube, nakakapag-live pa din po sila. And kung maapektuhan man po ang sahod nila, nako, yun ang problema. Kasalanan nga po ng dalawa, nadamay po ang lahat. Sabi nga ng iba, sana si Ayon at saka si Vice na lamang ang pinarusahan. Pero mukhang hindi na talaga to po pwedeng palagpasin talaga ng ng MTRCB kasi hangga't yan binibigyan ng aksyon talaga ay hindi po madadala. So napakarami daw po kasing violations. So kinakailangan ng agarang aksyon. Sabi naman dito ng ilan pang netizen ni Tin Mix at Evelyn Galang, shoutout po sa inyong dalawa. Tama yan. Dapat more than 12 days. Grabe nga naman yon. Dapat tanggal na yan. Kasalanan ng Kabayo at iba pa yan. Daming violations nila. So, ito po ay mukhang dun lamang sa violations ni Vice Ganda at ni Ayon. So, balita natin pinatawag ulit sila dahil naman po sa issue kay Kim Chu. So, ano kaya? May action din po kaya doon or another warning lang na naman?
Samantala, ayon naman dito sa TVJ, congratulations. Sana katiganawa ng batas ang iyong pinaglalaban. God bless legit Adaricans. At yan din po ang dalangin natin everyday, Miss Evelyn Galang. Sa kabila po ng mga dumaragdag na bashers ng TVJ. Kasi itong mga panatiko po ng Showtime ay dumadagdag po sa bashers ng TVJ na kesyo dapat daw ay mawala na rin ang EAT at ang tawag doon, deserve daw po nila yung pagkatanggal sa Itbulaga. FYI, sasagutin lang po natin yan. Hindi po tinanggal ang TVJ sa Itbulaga. Umalis po ng kusa ang TVJ doon. Hindi naman siguro tatanggalin niya ng tape ink dahil malaki po ang kapakinabangan nila sa TVJ, and the same time hindi talaga nila kaya without the TVJ. Kita naman po natin ngayon. Pero sorry na lang dahil nag-decide po ang TVJ na umalis sa kanila, bit-bit ang Itbulaga. So, binit-bit nilang Itbulaga talaga base po sa sinabi ni Bossing na saan man sila mapadpad, tuloy pa rin ang 1,100 tuwa. So, doon pa lang ibig sabihin dala-dala nila ang Itbulaga kasi kanila yon. Kaya Joey De Leon yon. Kaya ngayon, kanila itong ipinaglalaban sa korte. Yan. Yan po ang ating idalangin na sana po ikatigan sila ng korte. Kasi bakit pa nga ba sila magi-stay dyan kung ganyan naman po ang ginagawa po sa kanila? Masyadong sinasakal, bigla na lang ayaw silang pag-live in, and then hindi pinapasukuran din ng tama yung ilan kasi pati po ang mismong TVJ. Dami nga nilang utang, 'di ba? Nasa 20 million sa TVJ kasi kung hindi delayed, kulang po yung binibigay nilang sahod dahil sa nalulugi raw. So, bakit pa sila magi-stay kung ganun po yung pamamalakad? Producer lang naman sila. Ang TVJ, kaya nila mag-produce ng sarili nila. And kanila naman ang Itbulaga. So, bakit pa sila magtatiyaga doon? And we're hoping na finally maipanalo ni Attorney Buko ang ipinaglalaban po ng TVJ na Itbulaga dahil sila ang tunay na may-ari po niyan. Kayo po ba, ano po ang inyong masisay hinggil dito? Pa-comment na lamang po dyan sa baba sa ang inyong mga reaksyon at saloobin hinggil sa ating mga pinag-usapan ngayong araw. So, yun lang po muna, no? And don't forget to click the subscribe button and notification bell para kayo po updated sa iba pa po nating mga balita.